Governor, kilala ko si Presidente. Anong mensahe mo sa kanya? To BBM? Anong sabihin ko po, mahirap mapagsabihan yung mga bangag. Sa bangag, sabi ni Mahamita At saka, nahuli sila kasama si First Lady nung may report na sa US na namatay yung anak ni Tantuco. Umiiyak daw yung asawa para tumawag ng 911, ayaw patawagin dahil na-overdose ng drug. Now, may report na yun. May report na on record. 12 hours after sa report, bawal po yun. It's against the law sa US. Dinilis nila lahat. Report nila, report ng US. 12 hours, dinilis nila lahat, pero nagkalap pa rin daw ang cocaine. Galing po sa Amerika yung report nila. So meaning, talagang may nagdadrug sa kanila. Nag-cocaine. So paano sila mamumuno sa ating bansa kung matuloy ito? Marami po silang pera. Yung nga sinasabi ko na attack dog. Ngayon, kinakasama yun. Mga attack dog. Ang attack dog, ulol na aso, pag nakaamoy ng blood control, kakagat. So yun mo, ngayon, ang kumakagat sa akin. Ang dami ng, ako nga, kung totoo yung sinasabi nila, makukulong ako. Wala po katotohanan. Ako record lahat, mag-base ako record, for record. Now, sinasabi nila, wait kayo daw ako. Araw ni GMA, pwede kong hihingin lahat. Wala akong isang kinuhang wete. On record. Kita nyo record. Anong nyo sa mga bestial na yun? Meron ba akong ginagawa? Wala. Kung interesado wala ako, di kumuha na ako. Wala. So ano pa? Ang laksan. Laksan mining. Binubupo ako dyan, laksan mining. Pagbibigay ako ng 5 million. Kung ituro niya kung nasaan ang laksan mining na yan. Gawa-gawa ng mga attack dog. Mga ulol na aso na kumakagat o nagkakakoy ng pera. Marami po sila yan. Kaya, ako sabi ko si Mayor Isko Moreno, katulong ako, huli lahat yung mga ulol na aso sa Manila, City Pound. Hulihin ni Mayor Isko Moreno lahat ng mga asong ulol sa Manila. During the time ng pulis, sinong nakulong si Dapoles, yung mga nangawala. Including BBM, nagkakaso rin. Ito mga record. Bongbong Marcos sued for plunder over 4 parent scam. Ang liwanag po dito, siya ang nademanda noon. Wala nangyari. 200 the group cited Marcos special allotment orders that panel 205 million of Marcos paid up. So the bogus foundation, social development program of farmers, foundation, SDFFI, the president who is. At nandito lahat yung mag-iramit ng mga fake na organization. Pinuntuhan ng 205 million. Ano nangyari? Wala ko. Tinulong yun. Ngayon, may testigo na nagtuturo, yung Marine, hindi na raw makonsensya dahil naawa sa mga anak niya. Ngayon siya ba may kasalanan? Ako siya ba demanda? So, wala na po mangyayari sa atin. Dapat, testigo siya, protektahan na siya, at i-demanda na yung mga sinabi niya ron. Wala, binaliktad nila, siya pa i-demanda. So, ganun po ang sistema natin ngayon, nakakatakot po. Walang nangyayari na sa ating bansa kung matolerate itong sistema na ito. Versionary tactic lang ang ginagawa. Sina-investiga lahat ng mga kasama niya ngayon. Siya lang ang bida. Ilalaglag na lahat. Basta, bakit na lang siya. Ako mabusa niya, laglag lahat. Tapos lang term niya. Finish statements, Governor. What's your calling to the country? Ano gusto mong sabihin mo sa mga kabataan at sa buong bayan? Well, dapat may isang salita tayo lahat. Ngayon ang nangyayari sa ating bansa, nalilin lang na talo.
marami man din nasasabi ng totoo. Mga gamit ng mga nababayaran. At hindi ko maganda yung wala kayong pupuntahan. Right now, mahirap tayo mag-progreso itong ganitong klaseng pamamalakad ng gobyerno kung magtatakpan nila ang kaniwalaan kasi mag-graft and corruption. Wala ang nangyayari na ngayon, ito na yung investigasyon. Puro i-divert na yung issue. Marami nagsasabi, this is the biggest shock ever. And it was proven already. Ghost project, ang dami pong ghost project. Ako, tutulungan ko nga si President Marcos. To show, being the President, you show transparency, accountability, honesty, para maniwalang tao. Para maniwalang tao sa kanya, unahin niya yung probinsya niya. Dahil, para maniwala natin, kung malinis sila, well and good, turuan ka natin. Yung suggestion ko, makakatulong sa kanya. Kung totoo yung sinasabi niya, malinis. Unahin niya probinsya niya, then probinsya na, magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Mas hindi flood control, lahat ng project imbestigahan nila. They're very transparent in Ilocosur. So, ipakita niya na gano'n din sila, then maniniwala ang tao. Bakit ayaw galawin? Ang kakuha sa ICI, unahin na Ilocos Norte, para magkaroon ng pagtitiwala sa ating presidente. Sa Senate lang, pinagtakpan na nila. Nung dumating yung Ilocos Norte, hindi na dinensyon, tinakpan. Hanggang lumabas din, Ilocos Norte, tapos silid ko na. Ngayon, sila nagsasabi na wala na raw investigasyon sa flood control. Doon naman tayo ngayon sa Park Market Road. So, ibig sabihin, ang daming dadaanan, issue, na nag-divert na sa tunay na issue. Nagsabi ng ICI, ang daming ghost project. Bakit tayo pupunta sa another project? Ibig sabihin, bisiganin muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. Hindi tayo umabos sa kanya, wala na, tapos ang term niya, alis na sila. Kasi ang Pilipino, madaling makalimot. So, paalala ko lang sa ating kababayan, yung nangyari sa parents nila, nakatalsik, napaalis, due to graft and corruption. Nakakaya ka, nasa Guinness Book of Records. Ang tatay nila ang sama pangalan. Akala ko, nililisin na nila. No, inimbita ko na tumulong sa pagtakbo niya sa Vice Presidency. Ako lang nagsabi na, Presidente muna, at that time, wala tatalo kay Inday Sara. So ako lang nagsabi na Presidente muna, pero pag nag-file si Sara, you have to slide down, I deliver it to Sara, ikaw ang Vice, protected ka na, parang takot pa yung mga leader. Sabi niya, thank you, yun lang. So all the way, tinuruan ko. Pera, lahat, nagkakuha ko ng contribution. So nakalimutan ako, okay lang, wala akong samaan loob doon. Talaga ganyan ang buhay eh. Kaya lang, kaya cyber na ako dahil nakalimutan na. Of course, tumulong ako. Hindi, yung mga mayors naman, maraming problema ang bawat there. 1,500 municipalities. Halos lahat, siyempre sasabihin nila ang mga problema nila. So, gusto ko mang dalhin na, wala na. So, nagkakaka kami lahat. Okay lang, wala tayong magawa kung yun ang gusto nila. Pinagkantay mo ng pinagkantay for 3 years. Antay ka lang, hanggang nag-antay Marcos na ako. So, yun po ang nangyari. Sana po, huwag tayong pabudol. Dahil, ang liwanag, sinabi na ang ICI, maraming ghost project. Bakit tayo pupunta sa Park Market Road? Bakit pinaimbisigaw ngayon mga iba? Hindi naman po tayo gago lahat ng mga Pilipino. Parang ginagago na tayo mga Pilipino. Siya naglabas. May Alzheimer nga siya dahil hindi niya alam dami siya. Sila ang target, third biggest beneficiary
of the Diskaya. Paano nakakuha si Diskaya ng 31 billion in 3 years? Na term ni BBM. 31 billion na kuha niya. Matagal na ako sa construction business. Never ako nakatanggap ng 1 billion na makapag-project ng 1 billion. Ngayon, ako mabilis-bilisan ngayon. Wala kami project ni Diskaya ron. Wala kami... That's akin listahan lahat. Si Diskaya, 31 billion na kuha. Sino nagbigay ron? May connection sa taas. Paano nakarating ng mga Diskaya sa Ilocos Norte? Yun, iniwanan nila bakit nandun. Ano yung mga project niya? Diskaya have 38 projects in Ilocos Norte. Ipakita nila yung mga project nila doon, then we should believe him. Ngayon, dinadavert na. Ang nangyayari yung diversionary tactic. Iba na ang sinasabi nila. Wala nang flood control. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. Ano mangyayari sa ating bansa? Wala nang progress yan. Bumagsak lang ekonomiya natin. Wala nang progress. Retrogression na, retrogress. Hindi progress. Ibig sabihin yung kabaliktaran ng progress. Yun po mangyayari sa atin. Kung hindi nila ayusin. Governor, in your opinion, ang Pilipino ba ay united? Are we united? Kasi yung September 21 na rally, no? Parang iba-ibang grupo, patang-patang. Ano palagay nyo? Wala pong mangyayari sa mga rally-rally. Kasi kanya-kanyang agenda. From the very beginning, gusto natin masolve itong problemang ito. Let us cross party line. Walang liberal, walang Duterte, wala pong kapartido. So, maski na anong gawin na iba-ibang magrarally, guguruhin lang yan, mapapagod lang po kayo. Manhid po ang kalaban. Hindi na sila nakakaramdam. Hindi ako nasabi, pero si Maharlika, pangag daw ang presidente natin. Wala pakiramdam. Hindi niya na alam ang gagawin. So, maski mag-protesta kayo, hindi magre-resign yan. Pero kung magkaisa tayo lahat, dahil ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% na rin. Pero nasa record yan. Kailangan magkaisa tayo. Pabayaan naman natin ang mga kabataan. Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan mag-decide kung kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yun, suportahan natin. Dahil future ang mga kabataan ito. Hindi po sa akin. Hindi po sa atin. Mga kinabukasan ng mga kabataan ito. So, isa lang. Pero sila mag-decide, hindi mga politician. Sila mag-decide ang date, I'm sure maraming susuporta sa kanila. Yun lang pakiusap po. Huwag tayo kanya-kanya dahil pinagtatawanan lang tayo. Governor, ano basa mo sa military at sa police? Military at police. Ano basa mo sa kanila? Are they well, concerned? Meron akong ano dito. Mabuti natin yung yung sinasabi yun, yung September 21. Yes. Magulo po yun dahil kanya-kanya. Yung mga liberal, kami lang, sabi nila. Ang ginawa ko lang, nagpakain lang eh. Kinain naman nila. Ito, punta ko sa kapila, dadali ko rin yun. Marami kasi kami portable kitchen, 6. 6 din ang portable hospital namin. So, pag-disaster ni. Ngayon nga, nasa na sila sa Bicol, nasa Cebu sila, pauwi na. Magpunta ang mga doctors namin. So, umiikot po yun. Now, ako naman, nagpakain lang noong 21. So, maganda naman lahat, kaya kami nanggugulo na. Nung umuwi ako ng hapon, iba lang crowd. Dumating na yung mga manggugulo. So, doon na lang tayo magpakain sa EDSA Kulinjan, Gabo. Totoo ko lang pinaki yung mga ibang truck ko, kumakain naman lahat ang pupuntaan, dumadaan. May dumadaan doon na pinumpog yung
kitchen, kung ano sinasabi. Bumalik, naka-black sila, nakamaskara ng black. Noong bumalik, nanggal yung mask niya. Pasensya na ho, malaki ang pinayad sa amin, sabi niya. Sino nagbayad sa inyo? Sabi yung mga nagpapakain. Si Martin Romualdez at saka si President, sabi nila. Kung doon di ako naniniwala, yun ang sinabi yung mga dumaan. So, ganun ang nangyari noong 21. Now, gusto ko lang ipaalala sa mga sundalo, mga pulis. The constitutional duty of the AFP, protector of the people and the state, for our mutual education, a primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution in Section 3, Article 2, which provides that civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state to secure the sovereignty and the state and the integrity of the national territory. Reading of the above provision does not say that the AFP is the protector of the President and his government. Protector of the people and the state, hindi po yung Presidente. Yun ang nasa Konstitusyon. Kasi sinasabi nila, nasa Konstitusyon, protect the President. Hindi po. You should protect the people. Yun po ang question mo. Okay, so Governor, you're suggesting the following. Dapat mag-unite ang mga tao sa rally, no? Isang rally lang at isabi ang mga agenda. Pangalawa, talaga mo ang military police susuportahan kung maraming tao ang nag-rally at kabataan ang maglilid ng rally. Ang palagay ko, kabataan na mag-umpisa, marami pong susuporta. Pati mga military, pati mga pulis. May mga anak din sila. Kinabukasan po ng anak natin lahat. Pati anak ng mga sundalo, anak ng mga pulis. Kinabukasan nila ito. Kung mangyayari ito, maubos po tayo, ang mga opisyal natin, aalis lang. Wala madedemanda.